Si Kulaong lang po talaga ay wala po talagang tauhan noon. Boss, bakit kaya yan hindi umuwi dyan sa kanila? Actually, gusto ko i-topic yan, kaya lang wala kasi yung video. Ang gusto ko, meron tayong reference na video na yung re-reactionan natin, yung issue tungkol sa, tungkol dito kay Kulaong, saka dun sa tatay niya. Meron po kasing ganun na issue Actually, matindi yung issue na yon. Matindi po yung issue nun kasi damay po yung kapatid ni Kulaong na babae. Okay. O, sige. Para ano natin, topic natin tong kay Kulaong. Okay, teka. May nakita kasi ko ditong post. Eto, alam nyo, naawa nga ako dito kaya ako sabi ko, itapik ko na lang mamaya. Dapat hindi ko naman to tatapik, kahapon ko pa to nakita. Sabi ko, ayaan ko na nga kasi kapatid naman to ni Kulaong. Pero alam nyo, nung napanood ko, nung nakita ko, parang nakakaawa talaga. Yan po yun, yung kapatid ni Kulaong, yan nandyan po sa screen ninyo. Hindi ko alam kung ito yung bunso o kung ano man ang kanyang ano ba tawag dito? Yung kanyang sa pamilya. Ito, hindi ko sure kung siya kung siya bunso. Ang sabi dito, Kuya Lorenzo Norman, si bunso may sakit po, breadwinner pa naman. Bunso nga. Hindi ko nakita yung caption. Bunsong kapatid ni Norman Kulaong. Medyo malayo ang itsura sa kanya, no? No. Medyo may itsura to at medyo gwapings, no, kaysa kay Kulaong. Kung makikita nyo naman, mas okay ang itsura nito kaysa kay Kulaong. Ngayon po, syempre, ako, may kapatid akong bunso kuya ako sa amin, ako panganay, may kapatid akong lalaki, bunso namin. Talagang hindi namin pinapabayaan. Hindi ako pumapayag na hindi makakakain yung kapatid ko. Eto, katulad niyan, bunsong kapatid ni Kulaong, nag-post po, Lawrence Alejandro Antonio Mangusin. Eto yung post niya. For so many years of living far away in the dream of lifting my family out of poverty, I have considered many things. I have put many things aside. Even my own desires I have abandoned. Despite of many people I have made happy, I have never once looked for someone who would make me happy. My appearance is always happy, strong, and understanding, despite that I am also a person who misses my family. I cannot express my true feelings when I am sick, or sometimes I just cry alone. It is hard to be a breadwinner because when you get sick and fall, everyone falls. But I am also just a human being, a child, a sibling, a friend, who I often went to lean on, tell stories, and vent my grievances. But I can't do it because I always tell myself I am used to it. I am used to being alone. I am used to only myself looking after me and taking care of me. I always pray that the Lord will give me a lot of strength, power, physical health, and mental health to conquer this by myself. Kita nyo, bunsong kapatid ni Kulaong yan. Ganyan po ang mga sinasabi. 'Di ba? Ang nakapukaw ng pansin sa akin dito,
yung sinabi niya na for so many years of living far away in the dream of lifting my family out of poverty, ibig sabihin, ito ang bumubuhay sa magulang ni Kulaong. Yun ang ano ko, yun ang intindi ko dito. At ang sabi niya pa dito, it is hard to be a breadwinner. Di ba? Breadwinner. So, ibig sabihin, si Kulaong, hindi totoo na nagbibigay ng pera sa nanang niya. Sabi ni Kulaong, nagbibigay daw siya ng pera sa nanang niya. At ang nanang daw niya, limpak-limpak daw ang salapi. Marami daw siyang binibigay na pera sa nanang niya. Syempre, sa imahinasyon ni Kulaong yun. Pero, ito yung tunay na gumagastos, ito yung tunay na bumubuhay sa pamilya ni Kulaong, di ba? Napakasakit naman nun, napakasaklap naman nun na yung kuya mo nagpe-flex, lumalamon sa heritage, masasarap na pagkain, tapos ikaw na bunso, nagpapakahirap ka sa ibang bansa, baka yung isusubo mo, ipapadala mo pa sa nanang Reme, di ba? So, ibig sabihin, si Kulaong hindi tinutulungan ang kanyang pamilya. Kawawa naman yung bunso. Di ba, Ate Pink Butterfly? Di ba? Kaya po sabi ko, kawawa naman yung bunso ni Kulaong. Kasi ako, kung ako, si Kulaong, tapos yung mabasa ko ganyan ng post ng aking kapatid, tatawagan ko kagad yan. Kasi si Kulaong, kung makikita natin yung kanyang personalidad sa mga mommies, napakaalaga niyan sa mga mommies. Sa mga nanay na nagbibigay ng milyon-milyon, napakaalaga niyan. Grabe po ang pag-aalaga niyan. Talagang kahit nakakulong si Kulaong noon, aakyat sa kulungan yan para lamang talagang i-shoutout ang mga mommies. Tapos alam niyo sasabihin ni Kulaong, mga mommies ko, Francis Leo Marcos is so proud of you. Kayo lang ang makakasama ni Francis Leo Marcos sa hapagkainan. Kayo lang. Ganon mga banat ni Kulaong. Tapos sasabihin niya, naakit lang yun sa live. Sabi niya, umakit lang ako para just to greet hi to my mommies. Nanay Dakel, Nanay Melita, Nanay Edith Gargar, Apple G, ganun yan. Ganyan niya si Kulaong. Kaya 'di ba, ang i-expect natin kapag may ganyang post ang kapatid ni Kulaong, makikita natin siguro, 'di ba, kung ganun ka sweet si Kulaong sa mga mommies na nagbibigay ng milyon, baka what more pa kaya sa kanyang pamilya. Yun nga, mga mommies din naman niya kaano-ano yun. Kaya lang, syempre, hindi po tatangkilikin ni Kulaong etong si Lawrence Alejandro kahit na may mga pagdaramdam na ganito. Kasi nga po, ano ba ang pake ni Kulaong dyan? Hindi naman niya mapeperahan yung kapatid niya. Buti sana kung nagpalipad si Lawrence Alejandro Antonio Mangusin na kahit $5 sa live ni Kulaong, tapos ganito yung ilalagay niya sa mensahe, baka talagang po yan. Babasahin ni Kulaong yan. Diba? Ang hirap nun sa isang bunso, na ikaw, papakahirap ka sa abroad, gusto mong maiahon sa hirap ang pamilya mo,
Tapos yung kuya mo nandun sa Heritage, nagyayabang, ang sarap na nilalamon. Kung ano-ano mga negosyo ang sinasabi, kung ano-anong lawak ng lupa ang pinagmamalaki. Tapos ikaw baka trabaho mo sa abroad, janitor, helper, boy, waiter. Tapos mapapanood mo yung kuya mo, ganong kayaman ng buhay, ganong ka-extravagant ang pinapakitang bahay. 140,000 isang buwan. Kunwari ako, kasamaan ko sa trabaho si etong si Lawrence. At alam ko na kapatid siya ni Francis Leo Marcos. Sasabihin ko sa kanya, uy, Lawrence, putyan yaman ng kuya mo, ba't nagtatrabaho ka pa? Baka ganun ang sabihin ko. Kasi syempre, di ba tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo sa mga pamilya natin Family comes first talaga tayo Family is love. Di ba? Yun ang natin, talagang una pamilya Ewan lang natin yung Doctor of Humanities na napakabait sa kanyang mga mami, sa kanyang mga supporter, sa mga nagbibigay ng pera, nagbibigay ng palipad ng mga supporter, ang bait-bait ni Culaong. Bakit sa sarili niyang kapatid, bunsong kapatid, na tingin ko may pinagdadaanan na kasi hindi naman magpo-post ng ganyan yan Kung wala pang pinagdadaanan yan. Kita ako, nararamdaman ko may pinagdadaanan na to. 'Di ba? Bakit hindi niya ito kamustahin? Kasi nga merong problema si Culaong sa pamilya niya May nagkwento na nun, kaya lang hindi ko makita yung video. Dapat kapag tinapik natin yun, nandun yung video na yun o yung nagkwento na yun na kaya hindi makauwi si Culaong sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay tatay kasi nga si Gilbert Sr. ay galit kay Culaong. Yun po yun. Okay, yan ba yun sa Saudi? Niya yun kapatid na babae, DJ Manahan. Hindi ko po alam pero hindi ko alam kung nasan yung kapatid niyang babae. Pati to, hindi ko rin po alam. Okay, oo nga boss, sabay tingin sa mga kasama niya sa paligid. Kahit 3K nanonood, sasabihin 1.5 billion daw. Nanonood doon ngayon, 700 na lang, 600 na lang, nakita ko Just Walk, yung kapatid ba ni Culaong na babae, kamukha niya din. Alam ko meron ako dito ng litrato nun Ayan po. Ito yata yun, si Algin, yung Lawrence Alejandro. Yung sinasabi na nagpagawa din ng ilong. Walang problema naman kapag may pera ka, pagawa ka ilong, di ba? Kasi yung ilong ni Culao parang sumpa Parang alam mo yung panang pusa na nakaganon. Parang sumpa Robert Duran, I hope and pray na lang talaga, Boss Mac, na maging malakas pa si Culaong para makita pa nating lahat na mahuyo siya. Chris Bell, nagpa-rhino daw yan last year, sabi ni FG. Okay, walang problema daw kung may pera naman. Diba? Rodelio Lopez, possible na maaaring ginamit si Culaong ng mga Chinese before para i-build up to infiltrate our government, kaso nabisto. Kaya lang si Bernard Chong, Filipino-Chinese po yun, di naman po yung purong Chinese Kawawa naman yung bunso, di ba? Yan ang magiging comment mo talaga, Ate Pink Butterfly. May Alcantara, yung bunso nila breadwinner, tapos si Culaong, liver spread, kaamoy ng liver. Yung liver ng baboy, hindi nilagay sa rep. Excuse me po. Pink Butterfly, namigay ng bigas pero baka kaanak niya noon walang maisaing. Tama. Si Inay Mary Ann po, pumunta siya sa Nueva Vizcaya. Tapos naabutan niya si Nanang Reme ni Culaong nagbabalot ng uling.
Kuya Henry, kung ako kayo Kulaong, nung nabigyan ng 300 million, binilang ko ng napakalawak na lupa, pinatayo ng malaking bahay, binigyan ng malaking negosyo, nanay niya. Baka lalo pa siguro paniwalaan siya. Kaso, yun nga po inubos po sa sugal. Yun si Kulaong, makasarili. Sabi ko nga, di ba, napaka ano pa nun. Kunwari, binigyan ka 300 million. Sabihin na natin, ubusin mo sa nanay mo 50 million. Bili ka ng lupa, mga 5 million ang halaga. Tayuan mo ng bahay, mga 5 million. Bigyan mo ng negosyo, 5 million. May 35 million ka pang matitira para sa nanay mo. Bahala na yung nanay mo, bigay mo na 35 million. Umasta ka ng mayaman, umasta ka ng kahit sino ka pa. Basta nanay mo, safety na. Basta nanay mo, maayos na buhay. Sigurado ka na hindi na magugutom. Basta wag lang malulugi yung negosyo. Kaya lang si Kulaong nga po, sugarol. Ubus-ubus biyaya. Kaya po, yung 300 million ni Bernard Chong napunta lang sa basura. Okay. Wala talaga yan, Silvi si Kulaong. Kahit sa sarili niyang pamilya, nabubuhay lang yan para inisin tayo. Ayun nga no? Naiinis lang tayo talaga. Kay Big Mama, bilib ako sa kanya kasi marangal niya kinukuha ang binibigay niya sa magulang niya. Di ba, Big Mama? Kung kilala nga lang natin yan, di ba? Baka binigyan mo pa ng ano yan, ng tulong, di ba? Kasi maaawa ka eh. Di ba? Kasi ano yan eh. Dahil yan makikita mo mabuting anak. Di ba po? Kaya lang, syempre, di ba? Kayo nga nakaramdam kayo ng awa eh. Ba't si Kulaong di naaawa dyan? Nanang niya na nga kumurahin niya ganun-ganun na lang eh. Jay Velasco, totoo yan. Robert Durano, balik slip na ako, Boss Mac. Pakisabi na lang ulit kay Kulaong. Sana makamayan ko siya bago sampalin. May Alcantara, we are the Marcoses. Nandito sa akin yun. Andito sa akin yung video niyan. Evangeline De Jesus, Sir Mac, kakamis yung kwentuhan ni Brent Pong. Ang sarap daw ng Big Mac sa Kenny Rogers. Jamilia Apolonio, Boss Mac, pa-shoutout naman sa asawa kong si Elang Moody sa Hong Kong. Ayun, ang ganda dyan sa Hong Kong. May Alcantara, wala na yan kay Kulaong kasi nanay niya nga, minumura-mura niya lang. Pauline Garing, nako sasabihin ni Kulaong, AI at dami account yung Lawrence. Sabi ni Ronald Torilla, wala na bang may content mo? Sausaw na lang. Yes, sasawsawan ko to. Gagatasan ko to hanggat nagagatasan ko. Hanggat may nanonood ng Kulaong time ko, kahit 2-3 na lang, gagatasan ko pa rin to. Itatapi ko pa rin to. Ronald Torillo, mananawa ka sa bagmumukha ko. Lagi mong makikita Kulaong time, Kulaong content dito sa channel ko. Okay, Earthlings Royal. Boss, baka may atraso yan sa pamilya niya. Meron nga daw po sa tatay, saka doon sa anak na, sa kapatid na babae. Okay, Kuya Henry, bobo pa din magpanggap yan si Kulaong. Kung bibihisan niya lang sana nanay or pamilya noong binigyan ng 300 million, mas kapani-paniwala pa sana pagpapanggap niya. Buti na lang wala siyang utak at di niya naisip yun. O di ba, ito nakita ko kay si ba nagtitinda ng gold, si Madam Inots. Yung malalaking kwintas na pambabae, yung hanggang dito. Tapos ang pendant, gaplatito. Yung hanggang dito sa may pusod. Tapos ang pendant, ang laki, parang platito. Binebenta lang, 200,000, 250,000. Ang kapal. Ang laki. Kung binili niya, nanay niya, ganun kalalaking ginto. Tapos tatay niya, binili niya rin. Magkano lang yun? Palagay mo lang, gumastos ka sa alahas, 1 milyon. Koloretehin mo ng alahas ang nanay, tatay mo na makakapal. Baka kunwari, sabihin ni Kulaong, this is my mom. Maniniwala ako, putya, may yaman yun, daming gold eh. Kaya lang, bobo nga si Kulaong, wala nga isip. Kaya Kuya Henry, hindi niya may isip yun. Capsicum nose.
Recorrection. Okay, Ate May, sa dami ng pera ni Kulaong noon, di man lang pinaayos ang ilong. Yun nga eh. Kaya tuloy walang tao maniwala sa kanya, siya'y tunay na Marcos. Okay, Kuya Henry, di ba may kaso, di ba may kapatid pa yan, teacher na nakulong dahil sa illegal fishing ba yun? Yes po, Kuya Henry Roscom. Kapatid po ni Kulaong, parang nasangkot sa illegal fishing nga po. Parang principal pa nga yata. Panganay ba si Kulaong? Parang, oo, parang panganay nga yata. Kung di ako nagkakamali, panganay nga po yata. Okay, sabi ni high school, gatas na gatas boss nagsampa ka na ng kaso. Hindi na ako magkasampa ng kaso. 30K lang naman yun. Daang libo na yung kinikita ko dito kay Kulaong. Milyon-milyon na nga kinita ko kay Kulaong eh. Kaya hindi na ako magsasampa ng demanda. Ano yun, gagastos pa ako nabawi ko na yung 30K. Ay nako. Utak ang ginagamit, hindi po puso. Kuya JZ Caballero, rhinoplasty. X, rhino skin check. Nako. Nakakita na ako niyan rhinoceros. Rhinoceros ba yan? Nakakita na ako niyan sa Malaysia. Ay, nako. Meron dong private zoo sa Malaysia. Yung yung kasamaan ko sa McDo, na motor. Ngayon, inutusan kami ng manager namin. May kukunin kami sa ibang branch ng McDo, ibang outlet. Ngayon, sabi niya, you want to see exotic animals? Sabi ko, yes, why? I know a zoo, private zoo. My friend is bantay daw doon. Sabi ko, sige, daan tayo, tignan natin. Pinunta namin, nakakita ko niya, rhinoceros. Yan yung 'di ba, meron nga yung isang rhino na nasa Africa ba yun, yung wala na, isa na lang siya. Nag-iisa na lang siyang species. Yung babae namatay na. Siya na lang natitira, yung lalaki. Binabantayan ng mga African army kasi last species na siya. Kasi pinapatay yung mga ganong rhino dahil yung tusk nila nabebenta. Kaya alam ko yan yung balat ng rhino skin. Nakakita na ako niyang rhinoceros na yun lang yata. Kay Glenn Magramo, nagpaayos ng ilong kasi di umepek, di tumalabang meds. Ayun. Layumi Awishi, yung nag-charity siya pero pamilya niya gutom. Paano kaya sila nung pandemic? Sarap din sa kalinya nung sinabi niya pinakain niya buong Pinas. Nung pandemic, ugok kami OFW tumusto sa pamilya namin. Diba? MMAA, yung ilong ni Kulaong parang paan ng aso. Parang nga ng pusa. Alpine, si Kulaong stress na stress sa mga kaso ni MG. Tama po. Okay, Kuya Michael Angelo Mayor, Polvoron Benedictus Addictus, Big Mama, buti pa si Bunso, mabuting anak, pero may kapatid na satanas. Tama. Royce the Vlogger, Boss Mac, pa-shoutout po from Korea. Ano ba yan? North or South? High school. Boss, shoutout. Ito yung nagko-comment kanina. Gatas na gatas, boss John Rudy Dotarot. Boss, nagbigay pa rin ba yung sabi mong mga nanay nasa abroad? Meron pa yatang nalolokong iba. Si Casper malapit-lapit na mawala kay Kulaong. Baka nga po. John Robs Malgapo, wag lulubayan si Kulaong kahit nakakulong na. Sayang naman yung nabuo na pambansang laruan ng social media. Oo nga, mamimiss nyo. Magkakamisan tayo. Diba? Kuya Henry, naiisip ko tuloy, pakiramdam ng nanay niya sa mga naririnig niya tungkol sa ginagawa ng anak niyang Kulaong. Ate May Alcantara. Oo ka, ate. Nananakit ka na ngayon. Noy Garcera, kailan kaya maghaharap si Makagago Goat Boy Kubetang Ilong? Hintayin natin. Magkakaharap yan kasi may hearing naman talaga sila sa kasuhan nila
Pero sa preliminary investigation, hindi obligadong pumunta ang mga nasasakdal o ang mga nagkaso. Royce the Vlogger, ayan o. Boss Mac, shoutout from Korea as isa ako sa hater ni Norman. Ayun. Kasi pag ikaw love mo si Norman, isa kang Normanians. Okay, Noy Garcera, sarap siguro, tignan siguro. Pink Butterfly, wag lubayan si Gusgusin hanggat marami pang nauuto-uto. DJ Manan, paayos niyo muna yung mata ng mama niya kahit wag na yung alahas. Hindi. Kahit okay nga yun, bigyan na lang ng alahas Kasi kahit na ganun, 'di ba? Magkagalit yung mata, at least may alahas. Ayan, namahinga ka na daw, Ronald Latorilla. Rainier Rains, tinanggihan kasi ng doktor. Baka tinanggihan ni Vicky Bello. Princess Ruth Velarde, boss, nakapagpiyansa na po si Kulaong. Hindi pa naman po nahuhuli. Okay, Doc Mouse Games, kakainis pinangalan pa niya sa sarili niya, two popes, lintik na Kulaong yan. Oo nga, no? Ay, nako. Kay Glenn Magramo, kapatid ni Hippopotamus. Rodelio Lopez, salute boss Mac, talo inis kayo, pinakikinabangan at ginamit noon, time na kayo naman, di ba? Oo, kami naman, Rodelio Lopez, di ba? MMA, Hippopotamus yung kamukha ni Kulaong. Jay Velasco, Kuya Mac, any thoughts about dun sa sinabi ni Sian Gasa about Kulaong before? Scammer din kasi si Sian Gasa, paano ko kakampiyan yun? Paano ko re-reactionan yun? Yun, hindi nga makauwi-uwi din yun, di ba? Michelle, sino mas may itsura? Kuya Mac, si Kulaong or yung rhinoceros? Yung rhinoceros po. Michael Angelo, instinct na si Kulaong, nag-iisa, the biggest. May Alcantara, maon sana si Kulaong sa Mars. Mas cute naman Hippopotamus kay Kulaong. Oh. Princess Ruth, kung kay kapitbahay ko lang si Kulaong, gulpi sa akin yan araw-araw. Oh, Yams Diaries, Krista kay ano yun? Krista kay Boss Mac, saan kayo kumuha pang piyansa? Ha? Krista kay Boss Mac, saan kaya kumuha pang piyansa? Baka kamusta Boss Mac, saan kaya kumuha pang piyansa? Hindi ko po alam eh. Hindi pa naman po siya nahuhuli. Okay, andito na sa likod ko si Mr. ko nagising. Naku, Ate May Alcantara, 147 na. Baka may ano dyan. Baka ma-hold up ka dyan, Ate May Alcantara. Meron pa namang nanunutok pa ganyan. Big Mama, Boss Ma, kayo po ba na 14 vloggers nakikita ng personal si Kulaong? Hindi po. MMAA 5083. Sa kanong panahon na yun, ano yun eh? Pandemic, 'di ba? Kaya walang hindi talaga kahit na nandito kami sa Pilipinas, tingin ko hindi kami makakapunta sa kanya. Okay, Ate May Alcantara, nag-react sila kay ko, panay daw mention sa akin. Sabihin mo, suki ka dito, ate. Riyamaan, kapal niya talaga, nakukuha niya pa di magyabang. Oh, yun nga. Sabihin mo, Ate May, taga Santa Maria lang din ako sa poblasyon. Brian Og, kahit anong galit ko sa magulang ko, sisilipin ko pa rin sila kung kumakain at hayay sa buhay nila. Tama. Yun nga yung may kasabihan nga, di ba ang magulang, hindi kayang tiisin ng anak, pero ang anak kayang tiisin ng magulang. John Robs Maggapo, Boss Mac, sino nang nagbansag na Kulaong? Si Boss Mike. Boss Mike Cervera. Yams Diary, sa human traffic kaya yan bail si Sabi, tinitira ni Kulaong? Di po natin alam eh. Diba? Glenn Magramo niya, mga pasaway. Kuya Henry, sasabihin ni Bello, di ko kaya ayusin niya mukha mo, himala at dasal na lang pag-asa. O kaya sa DPWH niya dalin. Okay, Jingle Minon. Ayun. Kailan ba makukulong si Kulaong, Boss Mac? Di ko po alam. 6 sa is, Boss Mac. Paisa nga lang, wala akong pake. Pag ikaw nag-deliver ang DN. Kapag may nag-comment ng ng Susan, sasabihin ko wala akong pake. Mackay Carpio, Boss Mac, bili ka daw ng hito kay Kulaong. Di po ako kumakain ng hito.
Ang kinakain ko lang pong isda, eto puro pirito lang. Hindi po ako kumakain ng sinigang na bangus, mga ganyan, tilapia, pesa, hindi ako kumakain yan. Paksiw, di ako kumakain yan. Ang kinakain ko lang po, kaninang tanghali, yun ang ulam namin. Galunggong at talong, yan, galunggong. Yan lang kinakain ko. Galunggong, tilapia at bangus. Yung bangus, meron pang ano yan, yung bangus meron pang kondisyon pag boneless. ah, sa Santa Maria, di ba meron doon nagbo-boneless? Doon sa may fish section ng Santa Maria Public Market. Dito po sa amin sa Cavite, wala. Meron doon sa ibang palengke, pero dito sa may talipapa sa amin, wala eh. Kaya pag gusto ko ng boneless, malayo pa yung binibilang ko. O kaya yung sa hypermarket, yung mga frozen, yung mga Pangasinan boneless bangus. Tatlo lang ang kinakain kong uri ng isda. Tuyo, kumakain ako. Dilis, yan. Pero yung talaga fresh. Hipon, hindi po ako kumakain. Naalala ko, birthday ko sa Hong Kong. Yung mga tropa pips ni Kuya Alfa Romeo, ini-reserve kami ng pagkain, ng kainan, buffet. Itolyukin sa isang Japanese restaurant. Alam niyo kung pagdating ko doon, ano yung nakalagay doon sa gitna ng mesa? Sugpo na malalaking hipon, pati mga crabs. Naon siyami sila na sinabi ko hindi ako kumakain nun. Ay, nako. Ayaw nila maniwala. Talaga ba? Baka, naku, palabiro yan si Makmak. Kumakain yan. Ayaw lang yan, aminin. Kumakain yan ng, yung mga hipon na malalaki, saka crabs na malalaki, king crab. Sabi ko, hindi po talaga ako kumakain yan. Ay, nako. Okay, kung ako bodyguard ni Kulaong, hayaan ko na lang eh. Sabi ni Bla. Sama mo naman, matatanggal ka sa trabaho, Bla. Good day, Boss Mac. Totoo ba nakababata niya si Neil Arce? Sa imahinasyon niya po, Ria Maan, bakit tagal makaproba ng pagpapanggap niya na Marcos siya at ang dalawang pagkatao? Bakit walang nag-action mga ahensya? Dapat ina-actionan na. Hintay lang po tayo. Mas marami po kasing importanteng bagay na unahin ang ating mga opisyal ng gobyerno kaysa kay Kulaong. May baka nag-aaya na yan? May Alcantara, boses na ni Boss Mac na dirinig sa buong sala. Retired FA pa naman to si Lakay. Okay po. Same is lame. Shoutout, boss. Ayun. Shoutout. Kuya Henry, sabihin mo, Lakay, taga-sako kasi dito. May actually kagabi off day ni ate eh. Glenn Magramo, ang balat niya as in purple yabang. Riyama, and baliw si Kulaong, di na normal lumalabas sa bibig niya. Grabe siya magsinungaling. Okay. Masarap ang hito. Ate Pink Butterfly, di po ako umiinom yan eh. Glenn Magramo, yes, agree po ako dyan. Oh my goodness. Okay. Nagpiprito ako ng galunggong ngayon, sabi ni Ate Michelle. Ay, meron pa pala ako isang kinakain. Hasa-hasa. Yun. Kapag nanay ko nagpirito niyang hasa-hasa, yung bagong pirito, yung kahangula sa mantika, mainit-init pa. Tapos pag ginanon mo, umuusok yung laman ng hasa-hasa. Tapos yung parang, tawag dito, mapapasupa-supa yung daliri mo. Putya, ang sarap ng kain namin dyan, hasa-hasa. Ang hito, bagay kay Kulaong, kumakain ng tigis. Big Mama, pares tayo, Boss Mac. Pag di ko kilala isda at may sabaw, dead man na. Sa Hong Kong, sa China, saka sa Macau nga eh. Punta kami. Di ngayon, dun sa Chinese restaurant, merong soup. Nag-aagawan sila sa soup. Kasama ko mga vlogger. Agawan sila. Nakita ko kaagad kung ano yung soup eh. Isda eh, tuna. Ay, tuna pala. Kumakain ako ng tuna. Inihaw lang. Yung tuna, yung pala, marami rin pala ako kinakain isda. Yung tuna belly, yung inihaw, yan, kumakain ako niyan. Ano ba yan? Nakakagutom tuloy. Ako, paborito ko yung tilapia. Sabi ni Kimpoy. Wala yatang mister na hindi kumakain ng tilapia. Magagalit si Mrs. Ay, yung tilapia, luto pala ni Mrs. lang yaka. Kimpoy, napahamak tuloy ako sa comment mo eh. Blink Hernandez, kamukha ni Kulaong si Unding, yung halimaw na lumalabas sa inidoro. Check, rattle and roll yan, di ba?
Napanood ko yan nitong horror, itong mga nakaraang horror season. Lumalabas yan sa mga sa mga tawag dito, yung mga memes, 'di ba? Yung si Undin, yung halimaw sa inidoro, halimaw sa banga, mga ganyan. Yung mga ba, pinagko-compare yung mga effects noon sa ka-effects ngayon. Glenn Magramo, grabe talaga kayabangan niyang gakulaong na yan. Kailan pa kaya siya magbabago? Hindi na po magbabago yan. Hanggang mamatay yan, ganyan na yan. Sasabihin niyan, kunwari mamamatay na. Sige, dalhin niyo na ako sa Heritage Park, doon niyo na ako ilibing. Kunwari naka-live, naghihingalo na. O sige na, end live niyo na yan. Hindi ko na kaya. Malalagutan na ako ng hininga. Dalhin niyo na ako sa Heritage Park. Tapos yung pala putya sa lang, sa Bambang lang ililibing, sa Bulacan-Bulacan. Kahit St. Peter, wala. Puta. Para na rin ako si Kulao, lumalawak yung ko, imahinasyon ko no? Rin mamamatay na, naghihingalo na. Sige na, yun na yan. Hindi ko na kaya, malalagutan na ako hinang-hininga. Ihatid yun na ako sa Heritage. Heritage Park. Social mga libingan, mga nililibing doon, mayayaman. Meron din doon yung mga nakabaon lang. Pero may mga columbarium din yun yung Heritage. Tapos yung pala, sa Bambang Bulacan-Bulacan lang iuwi si Kulaong. Kahit St. Peter, wala. Sus Mariosep. Ay, naku. Ako din, pag bangos condition, boneless. Di bali na walang trabaho, wag lang bodyguard ni Kulaong. Princess Ruth Balardegals. Dapat hindi na pinapaupa ng bayan si Kulaong Tama. Nako. Melody, ayan. Boss Mac, pa-shoutout po sa mga virtual assistant sa Binangonan Rizal. Nakikinig ng live habang nagwo-work. Wow! Mga BA, ayun, kapatid ko, yung dalawang kapatid ko, BA ngayon, work from home. Andiyan sila sa Santa Maria, Bulacan. Baka mamiesta ako sa Santa Maria, pero hindi pa sure. Pag naiisip ko yung traffic diyan ayoko nang pumunta. Matatapos ko pag pedicure ko sa sarili. Salamat sa lang yan, nagkakalikot ka pala diyan Masarap din yung pritong pampano, buset, nagugutom tuloy ako. Big Mama, mahal yan yung pampano. Kapag bibili yung asawa ko ng pampano, parang 450 yata kilo. Simplicity Vlog. Bagay si Kulaong at saka yung delulo na bride ng gayuma sa bride. May mga sariling mundo. Roy Mark, wag na dapat intindihin niyang kay sabi. Wala namang katunayan pinagsasabi niya ni Kulaong tungkol sa issue na yan. Ria Maan, buti may mga taong kagaya nyo na bumabati ko sa katulad niya na alagad ng demonyo. Putulin nyo na sungay niyan para matigil na pag-asik niya ng kasamaan at maraming salamat sa mga katulad nyo. Thank you po. God bless, Ria Maan. James Kun, tilapia pa more. Uy, higang-higa na ba kayo? Nako, Aiktar, ayan, good day. Good vibes, everyone. Hope everyone is safe and sound. Take care always and God bless. Ayun, salamat. Puro kayo tilapia, ha? May Valdez, like dan po, Kuya Mac. Partner naman daw ni Kulao ngayon yung governor namin na Nueva Vizcaya, si Attorney Gambito. Naghahanap na naman ng mame-mention. Ay, sinoplak yan ni Gob Gambito ng na Nueva Vizcaya. Lahat naman daw kaibigan niya, pero hindi niya close friend si Kulaong. Okay, Glenn Magramo, dami ko tawa, halimaw, lumalabas sa inidoro. Sa susunod na may magpa-picture kay Kulaong, sasapakin. Itatapon pala sa palaisdaan, ipapakain sa mga hito. Okay, boss, nagpiansa na ba si Norman? Hindi pa po, kasi di pa naman po siya nahuhuli, Kuya Hilde Castro. Michelle, babangon mga nakalabing doon at tatakbo ayaw maging kapitbahay si Kulaong, sabi ni Michelle. Riyama, nakakatanggal ng stress pag pinapanood kayo. Pero na-high blood naman ako pag pinapanood ko na siya. Huwag niyo na po siyang panoorin.
Okay, Lazio Castelnuovo. Ayan. Sunugin na lang si Culaong, Boss Mac. Pwede ba yon? Hilda Castro, parang may nakita ko post kay FG sa piyansa. Nakapag-bail po siya doon sa dati niyang kaso, human trafficking. Kuya JZ Caballero, kaway-kaway sa mga BA. Maria Leonora Roque, ayan si ate. Mayaman niya si Culaong, nabalitaan ko nagpa-plastic surgery yan. Binigay niya sa doktor na paggagayahan, picture ni Robert Redford. Problema, nakasakay sa kabayo si Robert Redford. Kaya po ang ginawa, mas madaling gayahin yung mukha ng kabayo. Inilagay kay Culaong.